Salamat Panginoon sa buong araw na ito at dumating sa aming buhay, Panginoon. Salamat Panginoon sa mga kabutihan po ninyo na pinagkakaloob po sa aming Panginoon at wala masawa, Panginoon, sa na kami po ay mahalin, Panginoon, at gabayan sa araw-araw na aming mga buhay, Panginoon. Lord, patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang mga kasalanan, Panginoon. Nawa ko, Panginoon, ay linisin po ninyo ang aming puso-isipan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Nandito po kami at kami po, Panginoon, ay mag-aaral mga salita mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang mawala sa kami gagawin po ng mga salita. At nawa po, Panginoon, ay inyong pong kabayan at yan ang karunungan ng aming kapatid mong tuturo po sa amin na salamat po sa palakasan at pinagkakaloob po sa kanya, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na handa pong makinig sa inyong Panginoon. Nawa po itong pag-aaralan po ng Panginoon ay may sa pabuhay po ng Panginoon ang mga salita. Ito po ang aming dalangin sa inyo, ang Panginoon Jesus. Amen. Yun. Dito ka kayo. Magandang hapon. Magandang gabi po sa bawat isa. Happy birthday kay Lola Miriam at kay Lola Abraham. Amen. Ayun. So pagpapatuloy po natin yung ating pong pag-aaral. Nasa verse 6 na po tayo. Naalala niyo po ba uli kung ano yung pinag-aralan natin? Yung akin pala, may utang pala kaya tililin. Next day, ano na lang, kalimutan mo. Ayun. Naalala niyo po ba yun? Pinag-aralan natin last time. Wow, galing naman. Dalawang tubler. Maubos mo yung tubler sa supermarket. Sa Pasko yan. Naipon na yung Pang-box na. pang-box na. Sabi po dito sa verse 6, paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Naalala niyo po ba yung sinabi ko tungkol sa paghuhugas ng paa? Ito po ay gawain ng isang mapakumbaba. at saka hindi, ng isang taong anong kanyang profession, yung tawag sa taong naghugas ng paa. Isang servant, isang alipin. No? Hindi po ito gawain ng kagaya ni Jesus or sa panahon kasi nila at kahit kung nanonood kayo ng mga epic na mga palabas ng Korean, alam nyo na yung tao noong unang panahon, meron po silang level-level. Sa atin ngayon, hindi na ganun ka-identified yung level ng tao, kung mayaman ka o mahirap ka. Doon na lang sa pagkilos mo, di ba? Kasi hindi mo mabibili yung nabibili ng mayaman. Pero nung kanilang panahon, meron pong noble, may free, at may mga slaves. Ang mga slaves, mga servant, iba-iba din sila ng klase. Mayroon po yung servant na nasa loob ng tahanan, sila yung katiwala ng loob ng tahanan. Meron ding mga servant na kagaya nito, na naghuhugas ng paa. Talaga, kasi, di ba nung unang panahon, wala naman silang kotse, walang tren, walang lahat ng uri ng sasakyan. Most of the time, pag hindi camel, pag hindi donkey ang kanilang sasakyan, naglalakad sila. At sila Jesus, madalas na naglalakad po sila. Nilalakad nila mula sa Galilee, papuntang Jerusalem, papuntang Samaria, papuntang Jericho. Naglalakad lang yan sila. No? So, maintindihan po natin kung gaano kadumi yung paa nila. Kasi sa dito sa Israel, di ba yung lupa ay bato, mga Buhangin. buhangin, didikit yun sa katawan. At bago sila pumapasok sa loob ng tahanan noong unang panahon, sila po ang una pong ginagawa ng parang hospitality ng isang may bahay, ay inuutusan niya yung kanyang mga servant na hugasan yung mga paa ng mga bisita. So unang-unang hospitality na makikita mo ay yung pagbibigay ng tubig at paghuhugas ng paa bago pa pakainin. So mababasa natin yun dun sa kwento po ni Abraham at ng kanya pong yung may binisita sa kanya ng mga angel. Sinabi niya na pinanghugasan niya ng paa kahit yung kay
sino to, yung pamangkin ni Abraham, no? Lot. Si Lot. si Lot, oo. Hugasan mo na, sabi ni Lot yung alok niya kahit si Abraham na tumuloy mo na kayo sa amin at maghugas kayo ng paa nyo, kayo, magpahinga. Basta mababasa natin yun sa Biblia. Ganon po kasi nung unang panahon ganon. So, dito, ang Panginoong Jesus ay nag-demonstrate niya siya ng sinasabi nating humbleness or pagpapakumbaba, kagaya ng ginawa niya dito. Dahil hindi naman po siya servant. Pero siya po ay nagpaka-servant dahil po ang pinaka-meaning talaga ng kanyang ginagawa or yung ini-illustrate niya dito, yung kanyang pagbaba mula sa langit. Papunta dito sa lupa para paglingkuran ang tao sa pamamagitan ng pag-o-offer ng kanyang buhay. Diba? Kasi wala pong ibang pwedeng mag-offer ng buhay na tatanggapin ng langit upang tayo po ay tanggapin din ng langit para maging pases natin. So wala pong iba kahit po sabihin ni Ate Bel, i-offer ko yung buhay ko sa inyong lahat. Diba? Para maging tagapagligtas nyo. Ang problema, hindi naman siya tatanggapin ng Diyos para maging offering upang tanggapin niya tayo. Diba? Kasi siya nga din may utang siya. Diba? Lagi nating sinasabi na paano magbabayad yung may utang. May utang ka nga, hindi mo kayang bayaran ng utang mo, magbabayad ka pa ng ibang utang. So, nangyayari yan sa mga OFW, bayad ng utang ng iba, yung sarili niyang utang na minsan ay may tinatamaan. Minsan, yung utang niya, yung parang mabibigatan na siya kasi nagiging dalawa na yung utang. So, ganun po, no? Ang Panginoon lang, balik tayo dun sa utang na kasalanan. Ang Panginoon Jesus lang ang pwede pong magbayad. Sabi dito sa 7, sumagot si Jesus, kasi sinabi niya dito, di ba? Paglapit niya kay Simon, Pedro, sinabi niya sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Verse 8, muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo hugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. So, si Peter, alam natin si Peter, napaka-outspoken niya, madali siyang magsalita, kahit anong nararamdaman niya, sinasabi niya, na kahit hindi niya naiintindihan, basta pakiramdam niya, tama yung ginagawa niya. So dito, nagsalita na naman siya, huwag niyo pong hugasan yung paa ko. Kasi, syempre, kung naiintindihan po natin yung pakiramdam ni Peter, kung tayo po yung hugasan ng paa ni Jesus, anong sasabihin mo? Syempre, nakakahiya. Hindi ka komportable. Siya yung Panginoon eh. Siya ang master nila, kahit hindi siya tinatanggap ng maraming tao. Siya yung totoong Lord ng buong sanlibutan. At yung mga disciple, kilala siya na Lord siya. No? So, para sa kay Peter, hindi yung kayabangan na hindi pa hugasan yung paa niya. Kasi ang iniisip niya, bakit ikaw ang maghuhugas ng paa ko? Diba? Hindi dapat ikaw, dapat ako nga yung nandun sa kalagayan mo. Pero hindi niya rin sinabi, ako na lang ang maghuhugas ng paa niyo. No? Pero nakikita ng Panginoong Jesus sa kanya na kung hindi ko hugasan ang paa mo, ay wala kang kaugnayan sa akin. So, balik tayo dun sa humbleness. Diba? Ang sinabi ko kanina, nag-e-echo to. Pinipick up yung boses ko. Diba yung sinabi ko kanina na ang Panginoong Jesus ay nagpakumbaba, bumaba siya sa lupa para i-offer yung kanyang buhay dito sa lupa. At ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito, hindi dahil walang magiging kaugnayan dahil lang sa paghuhugas ng paa. Kundi ang ini-illustrate dito ng Panginoong Jesus, kung hindi mo tatanggapin ako, kung hindi mo tatanggapin yung gusto kong gawin sa'yo, wala kang magiging kaugnayan sa akin. Ibig sabihin, pumunta ang Panginoong Jesus para maging tagapagligtas ng sanlibutan. At personally, ang bawat tao na gustong lumapit sa Panginoong Jesus, kailangan siyang tanggapin bilang tagapagligtas niya. No? Hindi natin mababago na siya po ay bumaba sa lupa upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Pero, pwede kang magdesisyon, tatanggapin mo ba siya o hindi. Diba? So, magiging tagapagligtas mo siya pag tatanggapin mo siya sa buhay mo bilang tagapagligtas. Hindi yon automatic. So, yung humbleness na pinakita ng Panginoong Jesus, pag-iwan niya sa kalangitan at pagbaba sa lupa para maging isang kagaya nating mga tao. Diba yung alam nyo yun,
God siya. Siya yung nag-create ng mundo. Pero kailangan niyang mamuhay sa kalagitnaan natin. Kailangan niyang maparusahan. Kailangan niyang magutom. Kailangan niyang maranasan yung nararanasan ng isang taong pansamantala lang yung buhay. Para lang tayo iligtas. Alam niyo yun, yung lahat ng hindi na lang dun sa maiksi lang ang buhay ng tao, kundi yung lahat ng kahirapan na pinagdadaanan natin. Diba? Ipagpapalit niya yung langit para lang tayo ay iligtas. So, ganun kababa yung pinuntahan ng Panginoong Jesus para lang sa iyo at para sa akin. At kung hindi natin yun i-acknowledge, hindi natin i-acknowledge na bumaba siya sa lupa para sa atin, hindi natin i-acknowledge na siya ay Diyos, hindi tayo nagpapakumbaba din. Nagyayabang din tayo. Diba? Sa kanyang harapan na sinasabi natin, huwag mo akong papakialaman kasi hindi kita kailangan. Yung parang gano'n ang sinasabi dito ng Panginoong Jesus na kung hindi mo papahugasan ang paa mo, kung hindi mo tatanggapin ang humbleness na pinakita ko sa iyo, kung hindi mo ako tatanggapin na Savior mo, kung hindi mo sasabihin sa iyong sarili na kailangan mo ako, wala tayong connection. Hindi tayo magkakaroon ng kaugnayan. So ganun po, no? Ang tao kasi minsan, ang ginagawa ng tao, nagpapakabait siya. Di ba? Ginagawa niya ang lahat sa sarili niyang lakas. Hindi siya tumatawag sa Panginoon. Maraming taong gumagawa nun. Minsan tumatawag lang sila sa Lord pagka nasa delikadong sitwasyon. Pag maayos ang sitwasyon, walang Lord. Diba? So, ganun po ang Panginoon, sinasabi niya, pag hindi mo ilapit yung sarili mo, hindi mo ipagawa sa akin ang gusto kong gawin sa'yo, wala tayong ugnayan. Hindi mo ako tatanggapin, wala tayong ugnayan. Hindi mo tatanggapin yung pagpapakumbaba ko. Imagine mo, iniwan ko ang langit para sa mundo, para sa'yo. Tapos hindi mo yung tatanggapin, wala kang kaugnayan sa akin. So, ganun po, no? Ganun po yung sinasabi dito ng Panginoong Jesus. At sabi dito, dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo niya ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buong niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. So, sila po kasi, tinawag sila ng Panginoong Jesus. Di ba? Tinawag sila bilang disciple ng Panginoong Jesus. Tinanggap nila ang Panginoong Jesus. Sumunod sila sa Kanya up to this point na 2 araw na lang, di ba, bispiras ng bago siya ipako, ay nandun pa rin siya. Nandun pa rin kahit si Judas, kasama pa rin nila. At sinabi ng Panginoong Jesus, kailangan na lamang yung paa nyo. Ibig sabihin, you have to believe to the point na pati yung ganitong maliit na bagay, yung humbleness na pinakita ko sa inyo, ay tanggapin nyo. Diba? Sabi niya, hindi na ninyo kailangan maligo kasi sabi ni Pedro, buong katawan na lang po kung ganun lang, kung yun yung way para magkaroon ako ng relasyon sa inyo. Sige po, buong katawan. Pero sinabi ni Jesus na, nahugasan ka na, ang kailangan lang hugasan sa iyo yung paa. Yung mga ibang bagay na kailangan mo bang isuko sa akin, isuko mo. Diba? So, makikita po natin na sinabi ng Panginoong Jesus, malinis na kayong lahat. Maliban sa isa. Sino yung isa na tinutukoy dito? Si Judas. Si Judas. Oo. Si Judas yung isa. Dahil siya po ay magtataksil. No? Sabi dito 11, dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi ang lahat. So kahit nung bago pa man magtaksil si Judas, bago pa niya gawin ang kanyang mga plano, nakasulat na kasi sa Old Testament kung anong gagawin niya. Alam ni Jesus kung anong gagawin ni Judas. No? Alam na niya lahat. Sabi dito verse 12, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinauupan niya. Sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Nakakatuwa lang dito sa verse na to na pagkatapos niyang maghugas ng paa, muli niyang isinuot ang balabal. Nakita po natin na bago siya maghugas ng paa, yung pinag-aralan natin last week, tinanggal niya yung balabal. Ang balabal kasi, isa yun sa, noong unang panahon, depende kung sinong tao ka, depende yung tela na gagamitin mo. Hindi ka, depende. Oo, kasi may mahal na mga tela. Kahit gusto ng, halimbawa, nakapag-ipon ka, ikaw na isang servant, na gusto mong bumili ng telang mamahalin, hindi ka pwedeng bumili kasi servant ka, hindi yun para sa'yo. Para yun sa mga category. noble. May mga category. Yun. At noong unang panahon, pag nagsuot ka ng purple na tela, yun ay pang mga, yung mga blue, mga
purple, yun ay para sa mga mayayaman. At yung purple talaga para sa king. Kasi ang mga tina ng tela na ginagamit doon, ang mga tina ng tela na ginagamit doon ay nanggaling sa ilalim ng dagat. Yung purple at saka ay nung unang panahon, di ba, wala namang mga oxygen para sumisid. So talagang buwis buhay, kaya mahal po yung ganon. Ang pang mahihirap lang, tinitina po sila sa katas ng dahon ng sibuyas. Kaya makikita natin kahit yung mga kwento ng mga epic na kwento, kulay beige ang karamihan ng parang brown. Kasi yun yung kulay na mapuproduce ng balat ng sibuyas. Ayun. So, para lang sa kaalaman natin. No? So, nakita po natin, yung identity ng Panginoong Jesus, para lang siya ay maging slave, tinanggal niya yung balabal niya. Sinuot niya yung bigkis na sign ng isang slave. Pero nung pagkatapos niya hugasan, binalik niya ulit yung balabal. Nakita po natin na after na makukrusify yung Panginoong Jesus, pagkatapos niyang ihandog ang kanyang buhay bilang tagapagligtas ng mundo, kasi mapapako siya sa krus, mamamatay siya, mabubuhay na magmuli. Ano pong gagawin niya? Babalik ulit siya sa kanyang identity as King of Kings and Lord of Lords. Siya yung judge ng mundo, siya yung Lord ng mundo, siya yung King ng mundo, kahit doon sa mga taong hindi siya tinatanggap, luluhod at huhusgahan niya lahat ng tao. So masakit para doon sa mga ayaw tumanggap sa Panginoon, na ayaw lumapit sa Kanya, kasi totoo yung kaparusahan na ibibigay niya at totoo din yung reward na ibibigay niya sa mga kumikilala sa Kanya. Kaya huwag po nating sayangin yung, huwag tayong manghihinayang doon sa ginugugol nating panahon sa ating pag-aaral, kasi mahalaga po yung pag-aaral natin na to, no? Ito po ay isa puso po natin. Yan, tapos sabi na dito, sabi dito verse 13, tinawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ganun nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. So, sino yung kausap niya dito? Yung mga Disciple niya, di ba? So, sinabi niya, kung ako nga, na guro ninyo, teacher ninyo, Panginoon ninyo, hinugasan ko yung mga paa ninyo, maghugasan din kayo ng mga paa nyo. So, Ate Bel, hugasan mo yung paa ko. Ganito ba yung ibig sabihin nito? Literal? No. Ano po ibig sabihin, Ate Bel? Kasi ano lang, si Pauline, si Elaine. Saka na po sa akin yung ibig sabihin po nung parang sa atin, parang magmahalan kasi magkakapatid tayo sa mata ng Diyos. Yan. Yeah. Pantay-pantay. Oh, may chocolate. Magtutulungan tayo, no? Ha? Magsasacrifice tayo para sa bawat isa. Magsasacrifice tayo para sa bawat isa, magmamahalan tayo. At tama yung sinabi niya, magmamahalan tayo. Kasi pag mahal mo yung isang tao, lalo na tayo, nagbabible study tayo dito, tayo magtutulungan. Pag mahal natin, kaya natin magsakripisyo. Amen? Kaya nga tayo nandito sa Israel para sa mga mahal natin sa buhay. Magsasakripisyo tayo. Pwede naman, kayo naman dito. Di ba? Ako naman dyan, di ba? Tagatanggap ng mga balikbayan box at padala. Di ba? Napakasarap nun. So, pero nagsasakripisyo tayo kasi mahal natin ang ating mga pamilya. So, lahat ng kahit dito, kahit sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa Panginoon, ay kailangan po natin magpaalalahanan, magsakripisyo, magmahalan, at tunay na yung pagmamalasakit na totoo. Sabi dito, pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. So, tandaan po ninyo, sabi niya, pakatandaan ninyo na ang alipin ay mas mababa kaysa sa Panginoon. So, dahil si Jesus ang Panginoon natin, wala tayong pwedeng sabihin na nag-set nga siya ng example, pero kahit hindi siya mag-set ng example na gano'n talaga, literal, kailangan po nating sumunod sa Kanya kasi siya yung Panginoon. Siya yung mas nakakataas. Sino ba? Minsan, tayong mga tao, tayo yung utos ng utos sa Lord. Lord, pahingi nga ng ganito, gawin mo nga yung ganito, pabaitin mo nga yung anak ko, bigyan mo nga ng kaaliwan yung asawa ko para hindi mangapit bahay. Yung mga gano'n, tinuturuan natin siya.
Instead na sabihin natin, Lord, kung ano po yung kalooban nyo, ganun lang po yung naintindihan ko kung ano yung mga sinabi ko, pero yung kalooban nyo yung mangyari. Kasi kayo yung Panginoon, hindi ako, di ba? Siya po yung Panginoon, kaya dapat po natin siyang sundin. At may promise siya sa mga susunod ng kanyang mga sinasabi, sabi niya, pinagpala. Pinagpala kayo kung sumusunod kayo sa sinasabi niya, kung ginagawa niyo yung kanyang sinasabi. At 18 sabi dito, hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit, dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan, ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. So, dun sa kanilang conversation, naghuhugas pa ng paa, nandun pa si Judas. Oo, nandun pa si Judas. Kaya sabi niya, hindi lahat kayo. Yung mga pinili ko lang. Kasi si Judas, hindi siya pinili ng Diyos. Dahil magtataksil siya. No? Bakit ba magtataksil si Judas? Paulit-ulit po natin sinasabi na kaya nagtataksil si Judas. Dahil yun ang laman ng puso niya. Ang isang tao, pag inalok mo ng kahit anong klaseng temptation, kung wala yan sa puso niya, kung hindi niya gusto yun, hindi mo siya matutukso. Pero si Judas kasi mahal niya yung pera kesa sa Panginoon. Kaya kahit 30 pieces of silver lang ang offer sa kanya ng mga Pariseo para lang ipagpalit yung buhay ni Jesus, pinagpalit niya. At ganun kasi, dahil nasa puso na niya yun. Kung anong laman ng puso, yun po yung gagawin ng buong pagkatao mo. Kaya dapat natin ingatan ang ating mga puso, ang ating mga isipan, kasi ito yung magmamanipulate sa buong pagkatao natin. No? Madadala tayo. So, sabi dito, sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari. Upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako'y ako nga, pakatandaan ninyo ang tumanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. So maliwanag po no, dito sa ating pong mga last verses na sinasabi na sabi niya, yung sinabi ko sa inyo to, sinabi na niya yung tungkol sa kwento tungkol kay Judas, na si Judas ay magtataksil, para sabihin niya, siya ay siya nga. Ibig sabihin, kasi wala pong pagtataksilan si Judas na iba, kundi yung Panginoon. Yung Panginoong Jesus. Yung Panginoon ng mundo, yung tagaligtas. Ang propesiya, ang sinasabi ng Panginoon, sinasabi ko na ito kasi para nalaman yung ako nga to. Kasi sa propesiya, siya talaga yun eh. Siya talaga yung nakaugnay dun sa kwento ng tungkol kay Judas at wala nang ibang tao. Wala nang ibang kwento na kagaya nun ng tungkol kay Judas na ipagkakanulo siya, di ba, ng pinapakain niya. Pinapakain niya, pagkakanulo siya. Makita po natin na yun ay pagsasabi din ni Jesus na alam ko yung lahat ng mangyayari. Alam kong mamamatay ako para sa inyo. Alam ko lahat yun. Dati pa, alam ko na yun. At sabi niya, yung tumatanggap sa nagsugo sa akin, ay tinatanggap ako at tinatanggap din ang nagsugo. Yung sinusugo ko, na pag tinanggap niyo yung sinusugo ko, tinatanggap niyo ako at tinatanggap din yung nagsugo sa akin. Ano yung sabihin nun? May mga messenger ang God. Halimbawa, for example, nung panahon ni Jesus, yung kanyang mga disciple, nung namatay na siya, nag-preach sila ng gospel. At sila ay sinugo ng Panginoong Jesus mismo, no? At nag-preach sila ng gospel, so sinasabi, pag kung sino maniniwala sa mga disciple, naniniwala din kay Jesus. At naniniwala din sa God the Father. So sa ating sitwasyon, hindi lang daluyan ng pagpapala, ako yung nag-share sa inyo ng Word of God. Ang Word of God na sinishare ko, hindi galing sa akin, galing sa Panginoon. So yung tumatanggap sa akin, at nakikinig sa sinasabi ko dahil ito'y galing sa Lord, tinatanggap niyo ang Panginoong Jesus, na siya mismo yung parang magsasalita sa inyo. At tinatanggap niyo yung Ama, dahil siya yung nagbigay ng mensahe na yun. So, yun po yun. At magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Magpapala po tayo. Amen. Let us pray, Lord God. Muli po kami po nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord God, maraming salamat po sa ginamit mong buhay po ni Pastora Jazz pang mag-share po ng iyong dakilang salita.
maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na dumalo ngayon upang makinig ng iyong dakilang salita. Naway ang aming mga napakinggan na yung mga dakilang salita ay maging gabay po namin sa araw-araw at may apply po namin sa araw-araw naming buhay, Lord God. At ganoon din po na gabayan niyo po kami lagi araw-araw at ganoon din po ang aming mga employers, Lord God, na nagiging channel of blessings po sa amin. At naway bigyan niyo po kami, Lord God, ng kalakasan sa araw-araw. At ganoon din po na i-bless niyo po ang aming pagsasaluhan ngayon, na ibalik niyo po ang nawalan lakas sa mga naghanda po nito. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, Lord God, at marami pa pong blessing. At ganoon din po, maraming salamat po sa buhay ni Lola Miriam sa ni Lola Abraham, Lord God, na pinagkalaban mo po sila ng mahaba pa pong buhay, Lord God. At maraming salamat po sa buhay po nila. Ito po ang aming pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.